Hello ma'am, sir, ganito po yung gagawin natin sa POS kung paano mag-apply ng customer membership. Yan. So, click natin more, then customer membership. So, ngayon, meron na tayo ditong mga sample. Ayan. So, una po, click natin member card. Ngayon, gagawa po tayo ng member card po nila. Kung meron naman kayo suki card na naka-print or naka-PVC po, pwede naman po natin yung gawan. Yung card number nila is naka-barcode. Barcoded sila. So, uh, new card, click natin yung card dito. Then, card number ilalagay natin, for example, ay 777. Ayan. Then, register card lang po natin siya. So, na-register na siya. Then, membership, click natin to membership. So, sa membership, meron tayong pwedeng ilagay natin dito. Suki card. Maglagay na lang po tayo dito ng pwede mas suki card po ilagay natin. No? So, ilagay ko na lang tong EcoPos. Yan. Then, pag meron na kayo name of membership card nyo, ayan, pwede na po yan. So, meron kasi ditong enable discount kung gagamitin kasi ito pag naka-promo lang po kayo or sa mga grocery lang po kasi ito, ma'am, pwede magamit. Ano po, ma'am, sir? So, kung hardware naman po yung ano nyo, so, kahit ito na lang, i-know nyo na lang yung enable discount no, rewardable no, ayan. So, ito lang din, huwag nyo kalimutan i-save. So, pag meron na tayo niyan, so, customer member, yan, dito na tayo magpipill up ng details ng ating customer. So, add new. So, sample tayo, ayan. Sample po natin dito ay, for example, ay si card. Yan. Lagyan lang natin yung pangalan po nila. Lagyan na natin si Juan. Juan de la Cruz. Ayan. Then, contact number niya. Sample lang natin. Yan. Then, birthday, pwede nyo po ilagay. Then, optional naman siya. Address, lagay nyo po yan. Yes, binangon na. Sample na lang natin na, for example, is Rizal. Yan. Address line to pwede. Kahit email, wala na po. Then, ano po yung card number na na-register natin sa kanya is ilalagay natin dito. 777. Ayan. Then, save lang po natin siya. So, automatic po yun. Masasave na po dito siya. So, may mga member na po tayo dito. Then, sa member transaction po, ma'am, sir. So, dito po makikita natin yung mga item na nakuha nila. Then, summary. Pwede natin ma-adjust date and time. Then, pwede rin sila mag-top up. Kung gusto po nila gamitin, mag-top up silang 20k, gagamitin nila yung top up na balance na yun para po sa transaction. Pero kadalasan sa grocery po ito ginagamit. No? So, sample tayo mag-transact. So, click natin yung customer, then hanapin natin dito yung card. Kung nababarcode yun, scan lang natin using barcode scanner. For example, 777. Ayan. So, lalabas na si Juan de la Cruz. Double click natin yan para ma-select dito sa right side. Yan, yung name niya. Then, pwede na tayong mag-transact. Sample tayo. Ayan. Transact po tayo ng mga orderin po niya. Ayan. So, for example, 525 yung kanyang kukunin. So, pay lang po natin siya. Then, dito po pwede tayo mag-split payment. Kung ang babayaran po 525, kung GCash lahat. So, exact amount. Then, reference number. Pangalan po nung nag-send. For example, ay si Juan. Then, reference number, ilalagay po natin. Then, payment. So, ayan, magpiprint ng resibo. So, pag may lumabas na ganito, is wala printer na nakaselect. So, cancel lang to. Then, confirm. Ayan. So, ngayon, check natin kung pumasok sa member, customer member yung record transaction. So, ayan. So, pumasok po yung transaction ni Juan de la Cruz as a member natin. Ito yung member card, ayan. So, pwede naman to ma-export via report, yan. So, via PDF. So, lagay natin sa desktop, ma'am, sir. Lagay natin dito, so, lagay natin na customer. Letter C na lang, ayan. Save. Then, minimize. So, mapapansin natin dito, naka-PDF po siya. So, double-click natin. Then, ito na po yung kanyang transaction natin for this day para sa ating customer. Ano po? Date and time, nandito na po siya. So, ganun lang po mag-apply ng customer. Kung may mga suki tayo, customer, para magkaroon rin po sila ng discount, no? So, yun lang naman po. So, kaya tayo nagagawa ng mga customer information nila para maka-discount sila. So, kanina hindi ko pa nalagyan ng discount. So, try po natin ulit, no? Ayan. So,
Lagay natin for example, dapat meron kayong discount. Yan, regular discount. Ito po. Ito is discount for items. Ayan, pwede nyo ilagay po ito, discount. Some more. Meron tayo dito manage discount. Dapat yung items na kukunin po niya is may check po. Ayan, may check. May check po dito, for example, itong Sasa. May check po ito sa regular din special. Sa regular po kasi, dito natin magagamit yung pwede natin gawan yung ating customer Suki discount as 3%, 1%, ayan. Then save natin. Sample tayo, ano po, kay Sasa. Ayan. Void ko lang po to. Sample ko Sasa. Ayan, so double click. For example, meron siyang 1,000 pieces na kukunin. So 10,000. Ayan, kay Juan de la Cruz, ito po yung kanyang order or bibilin, kukunin sa atin. Apply natin siya ng discount. Ayan. So, gawin muna tayo ng manage discount. For example is, Suki discount. Suki discount. Yan. For example, 1% lang. Save. Yan. Apply po natin. Itong discount is para sa lahat na transaction. Then, meron tayong discount per item lang po. Ano po? Ayan. So, discount po natin siya. Regular discount. Then, apply natin. Ayan. Click, then apply. So, meron siya automatic na 1% sa 10,000 is 100 pesos. Ano po? So, nag-less po siya. So, mabayaran na lang po niya is 9,900 pesos. So, payment natin, then, for example, is exact amount lang naman yung cash na bibigay niya is, ganito po yung gagawin. Okay, exact amount, then pay, then cancel ko na lang, then enter. So, yun lang naman po, ma'am, sir. Hopefully, nakatulong tong video na to para sa POS concern nyo po. Thank you po. God bless po.